Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong impeachment ni VP Sara na pang-apat na araw ngayon ay ito nakakatawa. Dahil sa unang araw pa lang, wala na, suplak at talagang nagkanda igit ang prosecutor, no? Ang prosecution laban sa depensa. So, hindi ako nagbigay ng comment at tapos yun. Ang unang kanilang topic sa impeachment ni VP Sara ay yung death threat ni VP Sara sa mag-asawang Marcos at sa kanyang pinsan na si Tambaloslos na pilit ngayon iginigiit ng prosecution na ito ay may katotohanan. So, ang nakakatawa lang sa kanilang witness na isinalang dyan na taga-NBI na expert ay na bulgar. Marami palang kaso. At nag-training lang or nag-seminar lang ng 2 linggo, expert na. So ginawang witness, 2 taga-NBI ngayon kanina din si Jeremy Lotok at saka itong si Kalilong, ano ba yun? Apelido nun? Ay puro may mga kaso sa ombudsman. Marami silang kaso. So, ang kapalit ng mga kaso na iyon, mga lalabs, mga bayot, under Bongbong Marcos administration is mag-witness kayo laban kay VP Sara para ma-absuelto. Kagaya ba ng ginawa kay Chis Escudero at saka kay Villanueva? O, di ba? Lumipat sa minority para maging majority ang Gatchalian Black. O, di. Ligtas na, wala ng kaso, di ba? Sino yung kinasuhan? Si Marcolita. Nauna si Jinggoy. Tapos, pinipilit ngayon din si Bato na talagang yung tatlo na yun, no? Gustong ialis na hindi makapag boto sa impeachment ni VP Sara para matupad yung 16 na na kailangang boto para ma-convict si VP Sara. Wala ang ganyan ang ang majority ngayon ng Gatchalian Black. So, may balita kahapon, July 12, Sunday, na ang sabi nga dito ay gustong ipababa, inutusan ni Ping Lacson si Chis Escudero na ibaba sa 14 ang boto para ma-convict. Gusto na nila Tito Soto, gusto na mag-convict si VP Sara dahil na ipagpatuloy ang impeachment dahil mayroong mabubuking doon sila. So, Escudero, 16 na boto para sa hatol batay sa batas. Yes, kasi kung talagang yung mga sinasabi nila, we have to follow the Constitution, na kung ano, we have to follow the rules. Yan yung sinabukang bibig ng mga putang inang ito. Tapos ngayon, 16 votes para ma-convict si VP Sara, hindi niyo susundin. Gusto niyo ibaba. So, ang sabi pa niya dito yun nga, 16 votes. So, para sa hatol sa batay sa batas, hindi sa kasunduan ng mga senador. Nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na ang kinakailangang 16 na boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte ay nakabatay sa konstitusyon at umiiral na jurisprudence, hindi sa napagkasunduan ng mga senador. So ayon kay Escudero, wala silang naging kasunduan o dito at malaya ang bawat senador sa pagbibigay ng kanilang opinion. So, paano sabihin bawal makipagbigay? Yung mga senador dyan na mga judge, bakit Escudero binibigyan mo lang sila ng 2 minutes?
hindi sila makapagtanong ng maayos. Tapos dagdagan pa ng puro mga objections, objection your honor, objection your honor. So paano magtanong yung mga senator judges dyan? 2 minutes ang binigay mo. Tapos hinayaan pa din magtalumpati itong side ng prosecution. Kasalanan ni Escudero eh. In the first place, sabi ng ibang mga abogado, ng mga eksperto, invalid ang kanyang pagiging presiding officer, no? Para sa impeachment. Dahil ang dapat dyan ay si Gatchalian. Kaso-aso si Gatchalian, ni Tuta Soto, nila ni Lisa. Yun yung inupo para yung manika na di susi. So wala daw silang nagiging kasunduan. Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman. Ang sasabihin ko at ang talumpating bibigay ko, gayon din naman ang ibang senador. So, iginiit niya ang kanyang interpretasyon ay nakabatay sa umiiral na batas at sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan v. Zamora. So, kasi itong si Zamora ay gusto niyang iakyat base sa provision daw ng konstitusyon ang desisyon daw sa Korte Suprema na yun nga, gustong ibaba para ma-convict si VP Sara. Maghintay din kayo dahil magkakaroon din yan ng petition ang side ng defense ni VP Sara. Dahil unang-una, mali ang pagpili kay Chis Escudero bilang presiding officer. Tapos yung dalawang witnesses nila ay may mga kaso. O diba? Dapat kung mag-witness ka dyan, sabi nga nila, malinis ang kamay mo, kung mga ano-anong mga kaikikan. So, bakit kayo kumuha ng witness? Sa bagay, sasalang pa daw dyan si Trililing, sasalang pa si yung drug lord na sino ba yun yung nag-witness noon? Puro palpak ang kanilang mga witness. Napaamin pa ni Senator Robin Padilla ni Attorney Narvasa. Wala na. Ikinanta lahat. Yung bagong witness din kanina. Talagang hindi daw. Sabi doon, hindi daw pa naimbestigahan ang kaso na yung grave threat kay ni BP Sara sa Marcos at kay Tambalos. Kung matatandaan ninyo sa unang witness, nang tinanong ni attorney, cross-examine ni attorney Narvasa, lahat ng mga tanong kung nag-file ba ng complaint si Marcos, si Lisa, si Martin Romualdez, ang sabi niya, I have no any knowledge. So wala, kasi tinanong pa kung nag-imbestiga ka ba talaga. Kasi kung nag-imbestiga ka sa kaso na yon na grave threat ni BP Sara sa first family at sa kapinsan, dapat maalam ka. Wala eh. Tapos ito na naman ngayon ang nakakatawa. Dahil ang sabi din ng pangalawang witness na may kaso din, wala kaming ma-establish na validate information na confirm yung contacting or contracting assassin. So, wala silang maipakita. Kwentong barbero. Ito yung gusto ng prosecution na igiit na talagang may katotohanan. Hindi nila mapakita Nag-imbestiga pala sila. Wala silang maipakita na kung sino yung kinontak ni VP Sara na kanyang assassin na kapag mamatay siya, ay nasabi na niya na patayin mo si Lisa, si Bongbong at saka si Martin Romualdez. Huwag mo silang tigilan. Wala. So dito pa lang dapat tapusin na ni Chis Escudero ang impeachment trial dahil wala talaga. Bokya.